Ang aming nakita, ang aming narinig, ang aming ibinabalita sa Pilipinas at sa buong mundo. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Reshuffle sa ilang mataas na posisyon sa Philippine National Police. Nagsimula na. Ilang senador hindi kumbinsido sa umano'y manipulasyon sa 2016 elections. Isa sa 5 namatay sa concert sa Pasay City, nagpositibo sa illegal na droga ayon sa NBI. Paggamit ng tricycle bilang school service ipinagbawal sa Quezon City. Ngayon po ay araw ng Huwebes, ikalawang araw sa buwan ng Hunyo taong 2016. Tayo po ay sabayang napapanood sa 1,360 satellite monitoring centers sa buong Pilipinas at sa buong mundo sa pamamagitan ng live streaming sa www.untvweb.com. Una sa ating mga balita ngayong hapon. Hindi lahat ng appointee ng bagong Pangulo ay dadaan sa kumpirmasyon ng Commission on Appointments o CA. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Ipinahayag na ni President-elect Rodrigo Duterte ang karamihan sa mga magiging miyembro ng kanyang official family. Ang ilan dito ay dadaan pa sa Commission on Appointments. Ayon sa Article 7, Section 16 ng Philippine Constitution, ang mga daraan sa CA ay ang mga cabinet secretary, ambassadors, opisyal ng Armed Forces of the Philippines na mula sa ranggong colonel o naval captain pataas, regular members ng Judicial Bar and Council, chairman at commissioners ng Civil Service Commission, Commission on Election at Commission on Audit at mga miyembro ng Regional and Consultative Commissions. Ngunit meron din na hindi nadadaan sa kumpirmasyon ng CA. Kasama sa mga ito ay ang Commissioner ng Bureau of Immigration, Internal Revenue at Customs. Hindi na rin dadaan sa CA ang mga itinalaga sa PIDEA, National Intelligence Coordinating Agency, NDRRMC, LTFRB, LTO at NBI, pati na rin ang Presidential Assistant for Visayas at National Security Advisor. Samantala ilang posisyon sa pagkakalihim o sekretary ang hindi pa napupunan tulad ng DOH, DOT at DENR. Hindi pa rin nakakapagtalaga ang incoming President ng hahawak sa National Council for Disability Affairs at National Anti-Poverty Commission. Ilan naman sa mga cabinet secretary ang nagpahayag ng tiwala na makakalusot sila sa maselang panalasa ng Commission on Appointments. Ang trabaho ko is yung Filipino farmers. I am not preoccupied right now thinking what I would say before the CA. I'm preoccupied right now with what I will do so that the President Duterte will fulfill his commitment to the Filipino people. Aiko Miguel, UNTV News Worldwide. Pinayuhan ng Davao City Police ang mga dadalo sa Thanksgiving party ni incoming President Rodrigo Duterte sa Sabado na maging alerto kasunod ng natanggap nilang banta ng terorismo. Ito ang balita ni Joe Wanano. Puspusan na ang paghahanda ng Davao City Police para sa idaraos na Thanksgiving party ni incoming President Rodrigo Duterte sa June 4. Ayon sa tagapagsalita ng Davao City Police Office na si Chief Inspector Milgrace Dritz, inilatag na nila ang ipatutupad na seguridad kasunod na rin ang natanggap nilang banta ng terorismo. 2,000 tauhan ang ipakakalat nila sa buong Davao City bukod pa sa ide-deploy ng mga pulis sa venue na Crocodile Park. All law enforcement agencies concerned, Task Force Davao, Coast Guard, Maritime Police, ating mga intelligence monitoring group, RIU, NICA, lahat po ito
we have coordinated all other agencies concerns para po sa security po. Paalala rin nila sa mga dadalo sa party na maging alerto at sundin ang ipatutupad na security measures gaya ng inspection at pagbabawal na magdala ng bag. Bawal ring magdala ng mga nakalalasing na inumin at sigarilyo, lalo na sa mga dadayo sa lungsod. Samantala, inilabas na rin ng Davao City Police ang imahe at pangalan ng mahigit sa 20 individual na kabilang sa terrorist watch list. Ang mga ito ay mga miyembro umano ng Khalifa Islamiyah Mindanao Group na suspect sa kidnapping at pambobomba sa ilang bahagi ng Mindanao. Sa kanilang natanggap na impormasyon, nakita umano sa lungsod ang ilan sa nasa terrorist watch list kaya't panawagan nila sa publiko na agad isumbong ang mga kahinahinalang tao, bagay o gawain. If meron po kayong information sa whereabouts po nito o sa mga personalities po nito, ipagbigay alam po agad sa ating mga kapulisan, lalong-lalo na sa isumbong mo kay CDTEX hotline. Una nang itinaas sa red alert status ang buong lungsod dahil sa pinakamalaking kasiyahan sa Davao na tinawag na Duterte One Love, One Nation Thanksgiving Party. Kasama ang Davao News Team, Joan Nano, UNTV News Worldwide. Samantala, lumipat na sa PDP laban ng mga kilalang miyembro at opisyal ng Liberal Party o LP. Ito ang balita ni Grace Casin. Nanumpa muli ang halos 10 miyembro ng Liberal Party upang lumipat sa Partido Demokratikong Pilipino Laban ng Bayan o PDP Laban. Kabilang rito ang mga kilalang opisyal at stalwart gaya ni na Oriental Mindoro Representative Reynaldo Umali, dating opisyal ng LP na si Iloilo Representative Jerry Treñas, Catanduanes Representative Cesar Sarmiento, Maguindanao Representative Dodong Magundadatu, Ormoc Representative Lucy Torres Gomez at iba pa. Ayon sa mga ito, nakipag-usap sila ng maayos sa pamunuan ng Liberal Party at sinabi ang kanilang desisyon na lumipat na ng partido. I had to talk to my brother, I had to talk to the speaker about it. And sabi naman nila, it's really your decision. Si Kong Alvarez is my fraternity brother. Ako nang paalam ako kay Presidente, kay Secmar, kay Senator Drilon, and kay Speaker. Sabi nila, we understand. Ayon kay Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez, 10 LP na ang unang nanumpa sa PDP Laban noong mga nakaraang linggo. Sinabi pa nito na umaasa siya na marami pang LP members ang lilipat sa PDP Laban. May mga additions ngayon, tomorrow. May mga nakaschedule na for oath-taking. Sa pagtaya ni Alvarez, aabot sa 80 hanggang 100 mga kongresista mula sa iba't ibang partido ang sasapi sa PDP Laban. Nitong hapon, lumagda na rin ang suporta sa PDP Laban ng 32 miyembro ng National Union Party o NUP. Handa umano ang NUP na sumuporta sa lahat ng legislative agenda ni President-elect Rodrigo Duterte. By signing this coalition, Mr. Speaker, we in the NUP are manifesting our undying support for the President-elect Rodrigo Duterte as well as the incoming Speaker. Sinabi pa ni Alvarez na kasalukuyan ang pinag-uusapan ang posibilidad na pagsapi sa kanila ng Makabayan Bloc. Grace Casin, UNTV News Worldwide. Hindi kumbensido ang ilang senador na nagkaroon ng manipulasyon sa transmisyon ng boto noong nakaraang eleksyon. Suwestyon naman ang isang mambabatas gumamit ng hybrid system upang madaling makita kung nagkaroon nga ng dayaan sa halalan. Ito ang balita ni Brian De Paz. Para kay Senator Coco Pimentel, malabo ang sinasabing nagkaroon ng dayaan nitong nakaraang May 9 elections. Noong nakaraang linggo, nagtungo ang 3 whistleblower sa Senado at sinabing minanipula umano nila ang transmission ng mga boto mula Quezon Province pabor sa mga administration candidates. Sa ngayon po, medyo malabo ang theory. Get a lawyer for them, organize their story, gawa na po sila ng affidavit. Pagdating po sa allegations of fraud sa election, ipaubaya na po natin yan sa COMELEC. Si Pimentel ang kasalukuyang chairman ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation. Siya rin ang chairperson ng Joint Congressional Oversight Committee on Automated Election System. Ang JCOC na binubuo ng House at Senate panel ang nagre-review
ng mga pagkukulang sa nagdaang eleksyon, ngunit wala silang itinatakdang pagdinig o investigasyon kaugnay sa reklamo ng mga nasabing whistleblowers. Sabi ko nga, I don't know who has interviewed me, but the numbers don't add up. So let the numbers add up first before you can get my attention. But your committee will not investigate? Who knows that in the 17th Congress, hindi ko na komite yun eh. Ayon naman kay Senador Cynthia Villar, kung hybrid system sana ang eleksyon sa bansa, ay madaling makita kung may basihan ang paratang na dayaan. Kaya naman hindi pabor si Villar sa electronic election dahil walang magiging basihan ang mga naghahain ng reklamo, hindi tulad sa hybrid system. Sa ilalim ng hybrid system na isinusulong noon ni dating COMELEC Commissioner Gas Lagman, ang transmission at canvassing ng mga balota ang tanging automated, samantalang mano-mano ang botohan at pagbilang sa boto. Kasi ngayon, pag lahat electronic, wala kang basis if you want to make a complaint, di ba? So ako, I'm in favor ng hybrid. Ayon pa kay Senador Villar, kung may pagkukulang sa nagdaang halalan ay maaari namang ituwid upang mas maging maayos ang susunod na eleksyon. Brian De Paz, UNTV News, Worldwide. Bagamat hindi pa nakauupo ang bagong pinuno ng Philippine National Police o PNP, 15 opisyal na ang inilipat sa iba't ibang posisyon. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Nagsimula na ang reshuffle sa ilang mataas na posisyon sa Philippine National Police. Ito'y matapos na 15 opisyal ang gumalaw ang posisyon epektibo kahapon kahit hindi pa pumapasok ang bagong administrasyon. Kabilang sa mga ito sina Police Chief Superintendent Ronald Santos na mula sa Police Regional Office 4A ay inilipat bilang OIC Deputy Director ng Civil Service Group. Police Chief Superintendent Abad Osit na mula sa pagiging Deputy Director ng Civil Security Group na nilipat naman bilang OIC Executive Officer ng DIPO Visayas. Police Chief Superintendent Valfrey Tabian inalis bilang Deputy Regional Director for Administration na inilipat naman bilang OIC ng Police Regional Office 4A. Si Police Senior Superintendent Timoteo Pacleb ng Pro 3 ay itinalaga bilang OIC Deputy Regional Director for Administration ng Region 4A. Police Senior Superintendent Charlo Collado mula sa Intelligence Group ay inilipat bilang OIC Deputy Regional Director for Administration ng Region 10. At si Police Chief Superintendent Aaron Aquino na inalis bilang Deputy Regional Director for Administration ng Region 10 at itinalaga naman bilang OIC ng Police Regional Office 3 matapos na magretiro si Police Chief Superintendent Rudy Lacadin. Ayon kay PNP PIO Chief, Police Chief Superintendent Wilben Mayor, normal ang ganitong paggalaw lalo na at may mga nagre-retirong opisyal. Ngunit hindi pa ito ang ipinahayag na reshuffle ni incoming Chief PNP Police Chief Superintendent Ronald De La Rosa. Aniya, maaari pang muling magbago ang pwesto ng mga naturang opisyal pagpasok ng Duterte administration. Once he takes over as the Chief PNP, yes, he has, because that's his power, to designate officers in different offices of the Philippine National Police. Tiniyak naman ni General Mayor na sino man ang umupo sa matataas na pwesto ay wala namang problema dahil simusunod naman ang mga pulis at ginagawa ang kanilang trabaho sino man ang pinuno nila. Lea Ilagan, UNTV News, Worldwide. Nanawagan sa Duterte administration ang European Chamber of Commerce of the Philippines na luwagan ang economic policies upang manatiling globally competitive ang Pilipinas. Ito ang balita ni Brian Evangelista. Ibinungkahi ng European Chamber of Commerce of the Philippines o ECCP sa susunod na administrasyon ang pagpapatupad ng mas maluwag na economic at trade policies upang manatiling globally competitive ang bansa.
Ayon kay Gunter Taus, ang presidente ng ECCP, kailangang mabago ang mahigpit na economic provisions sa saligang batas ng Pilipinas upang makaagapay sa mahigpit na kompetisyon sa pandaigdigang kalakalan. Naniniwala ang ECCP na kapag naamyendahan ang restrictive economic provisions ay mas lalago ang mga sektor ng agrikultura, turismo, edukasyon at infrastructure dahil sa pagpasok ng mas maraming foreign investor. Isa ang ECCP sa Foreign Chambers of Commerce na nagsusulong na baguhin ang foreign ownership rule ng Pilipinas upang maapaangat ang foreign direct investments ng Pilipinas. Especially now with ASEAN integration, you'll have to open anyway, because integration means you can trade freely within these countries, and so why not open? Globalization is equally important, if not more important, than ASEAN integration. Ayon kay Taus, 7 taon nang tumutulong ang ECCP sa pag-promote ng mga produkto at serbisyo ng Pilipinas sa Europa. Partikular na ang pagbibigay ng angkop na kagamitan at teknolohiya sa local manufacturers upang makalikha ng mga dekalidad na produkto. You have here cocoa shells, you have bamboo, you have shells, you have leather, you have wood, you have different fibers, and it really showcases how our local designers and our industries are creatively using materials for their products. Ayon sa ECCP, hanggat nananatiling stable ang political system sa bansa, ay magpapatuloy ang mataas na investment confidence level at economic growth. Tiniyak rin ng ECCP na may European companies na ang nagpahiwatig ng kagustuhang mag-invest sa Pilipinas sa ilalim ng bagong administrasyon, partikular na sa larangan ng services, retail, outsourcing at information communication technology. Mula dito sa Cebu, Brian Evangelista, UNTV News Worldwide. Ipagbabawal ni President-elect Rodrigo Duterte sa kanyang cabinet members ang paggamit ng mga luxury cars maging ang malaking gastos sa mga biyahe. Mula sa Davao City, ito ang balita ni Nel Maribohok, live. Yes, Nel. Monica, sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon, ipinagbawal ni Pangulong Benigno Aquino III ang wangwang ng kanyang gabinete at iba pang opisyal ng gobyerno. Sa administrasyon naman ni incoming President Rodrigo Duterte, mahigpit nitong ipinagbabawal sa kanyang gabinete ang paggamit ng luxury cars at pangmalaking gastos sa mga biyahe sa ibayong dagat at maging ang madagarbong pagkain. Ang sabi niya sa amin during the meeting, pag tayo sumakay sa business class, kahit na tayo nagbayad noon dahil we can afford yung economy 5 binili ng gobyerno para sa'yo, nagdagdag ka, hindi naman iisipin ng mga tao yun eh. Ang nakikita ng tao, naka-business class ka, binayaran ka namin. Eh bakit naman kailangan ka niyan eh? Pwede ka namang mag-economy, tsaka ang dami nga naghihirap sa atin. Ayon sa incoming presidential spokesman na Salvador Panelo, lahat naman ng incoming cabinet members ay sumang-ayon sa polisiya na ito ni Duterte. So, we are all 100% agreeable with the policy of the President-elect. Pati yung pagsakay ng luxury cars. Marami sa amin na mayroong luxury cars, pero we agree na tama yon para yung tao walang masabi sa atin, yung ordinary lang na mga sasakyan. Isang pickup truck ang ginagamit na sasakyan sa ngayon ni Duterte sa Davao City. Ngunit pagkaupo niya sa Malacanang, isang Mercedes-Benz na may plate number 1 ang gagamitin ng incoming president. Walang formal na pahayag si Duterte kung gagamitin ng presidential car na nakalaan sa kanya sa Malacanang. Samantala, nagsagawa naman ng briefing si incoming Philippine National Police Chief Superintendent Ronald Bato de la Rosa ngayong hapon. Dito sinabi niya na plano niyang ipatupad ang hanggang national level ang anti-drug policy ng Davao City, kung saan ayon kay De La Rosa, aatasan niya ang lahat ng station commander na makipag-coordinate sa mga barangay. Partikular na ipatutupad ni Bato ang Oplan Tuktok Hangyo o Oplan Tuktok Pakiusap para sa sistema ng paghuli sa mga drug pusher. Tiniyak rin ni Bato na ipagpapatuloy niya ang nasimulang programa ng Aquino administration, partikular na ang Oplan Lambat Sidat ng PNP. Monica. Maraming salamat, Nel Maribohok, live na nag-uulat mula sa Davao City.
Samantala, umapela sa Duterte administration ng dagdag na proteksyon para sa mga mangingisda ang 3 nating kababayan na umano'y binugbog ng Malaysian Navy Patrol matapos silang harangin habang nangingisda sa pinag-aagawang Spratlys Island. Ito ang balita ni Joshua Antonio. Magaling na ang mga pasa at bugbog sa katawan ng 3 mangingisda, ngunit sariwa pa rin sa kanilang mga alaala ang sinapit nila sa kamay ng Malaysian Naval Patrol. Ayon kay Mang Nelson, nangingisda sila sa bahagi ng Rizal Reef sa Palawan bandang 1:00 ng hapon noong Mayo 9 nang harangin at tabulin sila ng barko ng Malaysian Navy. Kasama noon ni Mang Nelson sina Arlo na Tiodi na pawang tagakawag at kalapandayan sa Zubig, Sambales. Nakayat po kami sa rooftop tapos doon na po nila isinagawa ang pambubugbog. Pinaluhod po kami sa ibabaw sa flooring nila. Ay grabe po ng init nun. Hiningan umano sila ng mga dokumento at passport, ngunit wala silang naipakita. Nakapusas, ginawa po kaming kawaawa para po kami baboy na patayin dun sa ibabaw ng barko nila. Tapos po patingalain pa kami sa araw kung ano pong parosang ginawa sa amin. Sinabi umano ng Malaysian Navy na teritoryo na nila ang lugar na pinangingisdaan ng 3 kaya sila hinuli. Ayon naman sa Department of Foreign Affairs, nakausap na nila ang Malaysian government hinggil sa nangyari at nangakong parurusahan ng sangkot ng Malaysian Naval Patrol. Ang Rizal o Commodore Reef ay bahagi ng pinag-aagawang Spratlys Island sa South China Sea. Sagana ito sa mga isda at yaman dagat kaya pinupuntahan ito ng maraming mangingisda. Apela naman nila sa bagong administrasyon na bigyan ng dagdag na proteksyon ng mga mangingisda upang malaya silang makapamalakaya sa karagatang sakop ng teritoryo ng Pilipinas. Sana po mabigyan po ng solusyon itong ginawa po sa amin ng Malaysian Navy. Sana naman po itulungan kami ng bagong uupo po ngayong presidente na si President Duterte. Joshua Antonio, UNTV News Worldwide. Matatapos na sa kalagitnaan ng 2017 ng quantitative restrictions o paglimita sa pag-angkat ng bigas. Kaya inaasahang luluwag na ang pagbili ng bigas sa ibang bansa. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Matatapos na sa kalagitnaan ng 2017 ang quantitative restrictions na naglilimita sa pag-aangkat ng bigas. Ibig sabihin ay malayang bumili ng bigas sa ibang bansa ang mga negosyante basta magbabayad lamang ng 35% na taripa. Ngunit ayon kay outgoing Agriculture Secretary Proceso Alcala, may panahon pa naman upang maihanda ang mga magsasaka at isa ito sa kanilang ipagbibilin sa papalit sa kanya. Inilista na rin ni Alcala ang kanilang mga accomplishment at mga pagkakamali upang mapag-aralan ng susunod na administrasyon. If we could produce palay ng mas mababa, mas competitive din po yung Pilipinas. So if that is the case, hindi na po kailangan magpadating dito ng sobra-sobrang volume ng bigas. Ayon sa kalihim, hindi na rin nalalayo ang performance nila sa target na rice self-sufficiency. Inabot po natin ng 97, so 16% ang in-increase. 3% lang po ang hindi inabot doon sa aking pinangarap na 100% sufficiency. Sorry po, hindi ko po inabot ang 100, pero 97% po ay inabot po natin. Samantala, uunahin namang asikasuhin ng papalit na Agrarian Reform Secretary na si Rafael Mariano na hindi mawawala sa mga magsasaka ang kanilang lupang sinasaka. So ibig sabihin parang status quo ante na walang magsasakang dapat paatalsikin o paalisin sa lupang kanilang sinasaka, Agrarian Reform Beneficiaries man o hindi pa. Magsasagawa rin ito ng inventaryo at kumpirmasyon kung ilan pa ang mga lupang dapat ipamahagi at kung ilan ang tunay na benepisyaryo. Nais din itong maging libre na lamang ang pamamahagi ng lupa sa mga magsasaka, lalo na't 77% sa mga benepisyaryo ng land reform ay may obligasyong magbayad ng amortization. Ray Pelayo, UNTV News Worldwide. Nagsisimula ng makipagpulong sa grupo ng mga magsasaka sa Mindanao si incoming Department of Agriculture Secretary Manny Piñol. Ito ang balita ni Dan Teamento.
Nag-iikot na sa iba't ibang lugar sa bansa si incoming Department of Agriculture Secretary Manny Piñol. Ngayong araw, nakipagpulong ito sa grupo ng mga magsasaka at mangingisda sa Zamboanga City. Inalam nito ang iba't ibang problema ng sektor kabilang ang irigasyon sa mga sakahan lalo na ang naapektuhan ng El Nino phenomenon. Pati ang lawak ng mga lupaing sakahan sa iba't ibang lugar at kung ilan ang irrigated at rain-fed areas. Ayon kay Piñol, utos ni President-elect Rodrigo Duterte na alamin ang sitwasyon sa sektor ng agrikultura sa bansa at tiyakin na sapat ang supply ng bigas at mabibili ito sa murang halaga. Dapat ding mabigyan ng solusyon ang problema ng mga magsasaka sa pamamagitan ng pag-review sa lahat ng proyekto ng kagawaran. Simple lang naman yung instructions sa akin. Make sure that there is available and affordable food and stop corruption in the DA. And corruption would include smuggling. I had a briefing today because I'd like to know the extent of smuggling of rice, sugar, and other agricultural commodities. Maaari rin anya na maibalik ang status ng Mindanao bilang food basket ng bansa kung magiging maayos lamang ang pagpapatakbo sa sektor ng agrikultura at maalis ang anumang korupsyon. Mula sa Zamboanga City, Dante Amento, UNTV News, Worldwide. Susunod sa ito ang balita. Isa sa 5 namatay sa concert sa Pasay City, nagpositibo sa illegal na droga ayon sa NBI. Paggamit ng tricycle bilang school service ipinagbawal sa Quezon City. Prosekusyon nanindigan na dapat ituloy ang paglilitis sa kasong graft laban kay Senator Jinggoy Estrada. Nagbabalik ang ito ang balita. Na-recover ng Manila Police District ang 10 kilo ng hinihinalang shabu sa isang inabandonang sasakyan sa Pandacan, Maynila. Ito ang balita ni Benedict Galazan. Pasado alas 2 kaninang madaling araw nang mapansin ng mga nagpapatrolyang pulis ang abandonadong sports utility vehicle sa itaas ng Zamora Interlink Bridge sa Pandacan, Maynila. Nang siyasating ng Manila Police District Bomb Squad, na-recover ang 10 pakete ng hinihinalang shabu na nakabalot sa isang plastic na may Chinese character markings. Ayon kay MPD Director Police Senior Superintendent Rolando Nana, nasa 10 kilo ito at tinatayang nagkakahalaga ng 50 milyong piso. 10 kilos kung naibahagi ito sa ating mga komunidad ay mas malaking perwisyo ang gagawin nito. Base sa investigasyon, regular na isinasara sa mga motorista ang naturang tulay mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. Kaya nagtaka ang mga opisyal ng barangay nang makita ang sasakyan at 2 lalaki na tumakbo at iniwan ng SUV. Dagdag pa ng MPD Director, malaking kabawasan sa problema ng PNP sa illegal na droga ang pagkaka-recover ng kontrabando. Aniya posibleng natatakot na ang mga sakay ng sasakyan nang makita na sarado ang tulay at posibilidad na mayroong checkpoint dito. Ang assessment namin dito ay natatakot na itong mga drug lords na ito sa kadahilanan baka sila yung unang masampulan kung saan ang ating incoming president, si President Rodrigo Duterte ay talagang galit na galit sa droga. Ite-turn over sa MPD Anti-Carnapping Unit ang sasakyan para matrace kung sino ang nagmamay-ari nito, habang sa crime laboratory naman dadalhin ang mga droga upang isailalim sa eksaminasyon. Benedict Galazan, UNTV News Worldwide. Nagpositibo sa iligal na droga ang isa sa 5 namatay sa isang rave concert sa Pasay City kamakailan. At upang ibigay sa atin ang detalye sa ulat na yan, kasama natin sa studio ang ating senior correspondent na si Roderick Mendoza. Roderick, go ahead. Magandang gabi, Atty. Reggie. Kinumpirma na nga ng NBI ngayong araw na positibo sa illegal na droga yung isa dun sa mga biktimang namatay dito sa concert sa Pasay City. Nung nakaraan, available na yung toxicology report nila, pero sinabi nila ito ay confidential. Ngayon, pumayag na yung magulang ng isa sa mga biktima na ilabas ito. At yun nga, positibo sa illegal drugs, illegal substance, yung katawan ng isa, yung bangkay ng isa sa mga biktima. At ang pinapasabi lamang nung magulang ng isa sa mga biktima ay yung result. Pero yung pangalan, yung gender nito
ay hindi pinapasabi. Kung matatanda natin, dalawa itong biktima na ilalim sa pagsusuri ng NBI. At yung nakita doon sa katawan ng biktima ay dalawang illicit o illegal substance ayon dito sa NBI. Narito po yung pahayag ni Dr. Romel Papa, ang hepe ng Behavioral Science Division ng NBI. Found present in the body is methylene dioxymethamphetamine, MDMA methylene homolog, and methylene dioxycathinone. Now we're confirming that the 2 illicit substances were found on one of the victim's body. Attorney Reds, itong MDMA methylene homolog, itong substance na ito ay ingredient sa paggawa ng ecstasy. At tumutugma naman ito doon sa naunang naaresto ng NBI na isang suspect na sinasabi ay nagkaroon nga ng bentahan ng illegal na droga, at isa doon yung binebenta nila ay ecstasy. At itong mga substance na ito na nakuha doon sa katawan ng biktima ay mga stimulants ito ayon sa NBI. Ibig sabihin, pinapabilis yung epekto nito sa katawan ng tao, pinapabilis yung pintig ng puso at pinapataas yung blood pressure. Tugma naman yan doon sa unang findings din ng Death Investigation Division ng NBI na ang ikinamatay nitong biktima ay yung atake sa puso. Narito yung pahayag muli ni Dr. Romel Papa. It basically plays around with the chemicals in our brain, changing or altering our mood. And in so, aside from mood, it increases our heart rate, it increases our blood pressure, it causes muscle spasms. So these are the physical effects of the substance when taken in. Itong kopya ng toxicology report nila, Attorney Reds, ay ibibigay doon sa mga investigador para nga magamit din sa case build-up dito sa kaso na ito doon sa mga namatay sa concert sa Pasay City. Roderick, dito sa toxicology report na ito, hindi natin malalaman kung anong age nung biktima, kung saan nakuha itong substance na ito. Pero pwede bang i-disclose ng NBI sa hukuman in the future kapag magkaroon ng kaso itong identity ng pinagkuhanan ng toxicology report na ito? Of course, kung sa gagamitin na ebidensya sa korte, pwede naman itong ipasabbinan ng korte para ito ay maipresenta bilang ebidensya sa korte. Pwedeng-pwede yan. Tapos itong MDMA, tapos may sinabi pa siyang isang substance. Yung isang substance na yun ba ay parang component ba ng shabu or ng ibang illegal na droga, or itong parehong substance na nakita doon sa katawan ay component ng ecstasy? Ang particular na sinasabi ng NBI, Attorney Reds, ito ay mga illicit na substance. Okay. Pero yung composition nga nung MDMA methylene homolog, ito ay ingredient doon sa paggawa ng shabu. Yung isa pa, yung methylene dioxycathinone, ito naman ay, ang epekto naman ito, sinasabi ng NBI, yung epekto naman ito sa katawan ng tao kapag ito ay na-ingest, ito ay parang nagiging psychotic yung tao, nagiging violente yung tao. Yun ang sinasabi nilang epekto. Hindi natin alam kung anong particular na droga ito inihahalo. Maraming salamat, Roderick Mendoza, para sa ulat na yan. Samantala, bumubuti na ang kalagayan ni Senador Miriam Defensor Santiago. Ayon sa kanyang staff, inilipat na ang senadora sa kanyang private room mula sa intensive care unit o ICU. Ayon naman sa kanyang asawang si Narciso Santiago, nagka-pneumonia ang senadora kaya't nahirapan itong huminga, ngunit sa ngayon ay patuloy na nag-i-improve ang kondisyon nito. Humingi rin ito ng paumanhin sa kanilang mga supporter at kaibigan dahil tanging mga kaanak lamang ang pinapayagan ng mga doktor na bumisita. Sa iba pang balita, nanindigan ang kampo ng prosekusyon na dapat ituloy ang paglilitis sa graft case laban kay Senator Jinggoy Estrada sa kabila ng hiling nito na i-dismiss na ang kaso. Ito ang balita ni Joyce Balancio. Maliban sa kasong plunder,
Nakaharap din si Senator Jinggoy Estrada sa 11 counts ng graft o katiwalian kaugnay ng pork barrel scam. Ngunit hindi pa nagsisimula ang paglilitis sa kaso ng graft, ipinapadismiss na ito ng senador sa Sandigan Bayan 5th Division. Ayon kay Estrada, napapalaob na ang mga alegasyon ng graft sa kasong plunder kaya't dapat na ito hindi paghiwalayin. Sinabi ng senador na parehong Special Allotment Release Orders o SARO, pati rin ang halaga ng PDAF ang nakasaad sa impormasyon ng graft. Kinontra naman ito ng prosekusyon. Anila wala namang batas na nagbabawal sa pagsasampa ng dalawang magkaibang kaso sa isang krimen na ginawa, lalo na kung pasok ito sa elemento ng bawat kaso. Ginigit din ng prosekusyon na magkaiba naman ang kasong plunder at graft. Sa plunder, pinapanagot nito ang mga akusadong nagkamal na malaking halaga sa pamahalaan. Habang sa graft naman, hindi kinakailangan na may ninakaw basta't napatunayan na ginamit ang posisyon upang magbigay ng pabor, unwarranted benefit, undue privilege sa isang tao, kumpanya o anumang entity na siyang nakaapekto o nagdala ng pinsala o kawalan sa pamahalaan. Dahil dito nanindigan ng prosekusyon na dapat ay huwag pagbigyan ng korte na madismiss ang graft case at managot ang senador sa dalawang kasong naisampa laban sa kanya. Hihintayin muna na Sandigan Bayan ang reply dito ng kampo ng senador bago magdesisyon sa mosyon. Samantala, tinutulan din ng kampo ng prosekusyon ang isa pang hiling ni Estrada na makadalo sa kaarawan ng ina na si dating Senator Loy Ejercito sa June 4. Ayon sa kanila, nauna nang hindi pinagbigyan ng korte ang kaparehong hiling ng senador dahil bilang isang detainee, restricted na ang kanyang mga galaw. Hindi na rin anya ito maituturing na emergency na sitwasyon. Tinutulan din ng prosekusyon ang pagnanais ng senador na makadalo sa mga huling sesyon ng Senado mula June 6 hanggang June 8. Magdadalawang taon nang nakadetine si Senator Jinggoy Estrada sa PNP Custodial Center dahil sa kasong plunder. Nauna nang sinabi ng Sandigan Bayan 5th Division na dahil sa matibay na ebidensya na naipresenta sa kanyang bail hearing, mananatili muna ang senador sa kanyang detention facility hanggat wala pang desisyon ang korte sa kanyang kaso. Joyce Balancio, UNTV News, Worldwide. Alamin muna natin ang sitwasyon sa mga lansangan sa oras na ito. Mula sa EDSA North Avenue, ito ang balita ni Mon Locson live. Mon, go ahead. Magandang gabi, Angela. Napaka-traffic na dyan sa may EDSA Makati. Kasama na rin yung EDSA Mandaluyong at Pasig. Pero huwag kayong mag-alala dahil pagdating naman sa may EDSA Cubao ay luluwag na ang daloy ng mga sasakyan hanggang dito sa may North Avenue. Sa ngayon, napakabagal ang daloy ng mga sasakyan dyan pa lamang sa may area ng Taft, kasama na syempre itong Magallanes Interchange, northbound lane. Heavy traffic tayo dyan sa may Ayala at Buendia, kasama na rin ang EDSA Orense dyan sa may Makati at hanggang sa pagtawid ng Guadalupe Bridge dyan sa may Pioneer, EDSA Pioneer Mandaluyong at dyan sa may Boni, kasama na rin syempre ang Shaw. Ito namang area ng Ortigas, medyo umusad naman ng daloy ng mga sasakyan, subalit magkakaroon ulit ng pagbagal. Pagdating naman natin dyan sa may area ng White Plains. Moderate to heavy traffic din sa area ng Santolan hanggang makarating kayo ng Main Avenue. Subalit, dyan sa may Cubao, Baguiana pong uusad o unti-unti nang uusad ang daloy ng mga sasakyan hanggang kayo makarating ng Kamuning, Quezon Ave at hanggang sa may North Avenue. Walang magiging problema, may konting delay lamang dyan po sa may area ng Muñoz. Sa mga bibiyahe naman pa southbound, magmula po sa may Muñoz, medyo may kaunting traffic po dyan pero makalagpas dyan ay tuloy-tuloy naman po ang daloy ng mga sasakyan hanggang dito sa may kanto ng West Avenue at hanggang dyan sa may Quezon Ave. Maluwag din po ang traffic dyan sa may Nia Road, subalit may kaunting pagbagal pagdating po natin ng Kamuning at dyan sa may Cubao area. Mabagal na rin po ang lugar dyan sa may Main Avenue going po ng Santolan, kasama na rin ang Connecticut going po ng Ortigas. Usad naman ang daling sakyan, light to moderate traffic ang Ortigas flyover southbound hanggang makarating naman kayo dyan sa may area ng Shaw, crossing Ibabaw at Ilalim. Medyo mabagal na po. Moderate to heavy traffic starting pa lamang po ng Pioneer hanggang dyan sa may Guadalupe. Kasama na rin ang Buendia at Ayala. Tuloy-tuloy po ang mabagal na daloy ng mga sasakyan hanggang makatawid kayo ng Magallanes Interchange. Kasama na ang area po ng Malibay dyan sa Pasay at ang Evangelista at gayon din naman dyan sa may Taft papunta po ng Mall of Asia.
Paalala sa ating mga kababayan, ang number coding po hanggang mamayang alas 7 ng gabi. Lahat po ng mga sasakyan ng plate number nagtatapos po sa number 7 at sa number 8, bawal po sa lahat ng mga lansangan sa Metro Manila. Yan ang ating traffic update. Balik sa iyo, Angela. Maraming salamat sa iyo, Monokson, live na nag-ulat mula sa EDSA North Avenue. Ipinagbawal na ng lokal na pamahalaan ng Quezon City ang paggamit sa tricycle bilang school service simula ngayong pasukan. Nagbabalik si Monokson. Hindi papayagan ng lokal na pamahalaan ng Quezon City ang mga tricycle na ginagawang school service ngayong pasukan. Ayon sa City Administrator ng lungsod, bukod sa hindi otorisado ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, wala ring insurance sa mga tricycle, hindi gaya ng mga lehitimong school service. Sa umiiral na ordinansa ng Quezon City, hanggang 3 tao lamang ang pwedeng isakay ng tricycle at bawal ang bata na mag-back ride. Huhulihin ng lokal na pamahalaan ng Quezon City ang sino mang lalabag sa ordinansa at pagmumultahin ng 3,000 hanggang 5,000 piso. Aminado ang lokal na pamahalaan ng Quezon City na hindi nila kayang tukuyin kung ang isang tricycle ba ay ginawang school service o sadyang nasakyan lamang ng mga estudyante. Ang binabantayan na lamang nila ngayon ay kung nag-overloading ba ng mga estudyanteng sumasakay sa tricycle dahil ipinagbabawal ito. Ang hirap kasing patunayan na talagang ginamit bilang school service ang isang tricycle, no? Unless merong lalabas na magrereklamo na magtuturo na itong particular na tricycle unit ay ginagamit bilang school service. Sa Quezon City, nasa 40,000 na ang tricycle. Bukod pa dito ang mga kolorum. Kaya sa dami nito ay nahihirapan ang lokal na pamahalaan sa monitoring. Samantala, sang-ayon naman ang LTFRB sa hakbang na ito ng Quezon City. Dahil dito, susulatan ng LTFRB ang mga lokal na pamahalaan upang makiusap na huwag na ring pahintulutan ang mga tricycle na gawing school service. Aking imumungkahi sa board kung maaari kaming magpadala ng reminders uli sa mga LGU na kung pwede ay mas maging mahigpit sila sa pagbabantay sa mga tricycles dahil marami na nga rin ang mga aksidente na kinasasangkutan nito. Ang mga tricycle sa buong bansa ay hindi nasasakop ng LTFRB at ito ay nasa jurisdiksyon ng mga lokal na pamahalaan. Monhokson, UNTV News Worldwide. Muling nagsagawa ng operasyon ang mga pulis at barangay officials sa Las Piñas, Mandaluyong at Caloocan kung saan ilan ang naaresto dahil sa iba't ibang paglabag. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Isa-isang dinampot ang mga pulis sa mga lalaking nagiinuman sa kalsada. Walang suot na t-shirt, pati na mga kabataang nasa labas pa ng bahay sa barangay CAA Las Piñas City kagabi bilang bahagi ng operasyon ng Oplan Rodi o Read the Street of Drinkers and Youth. Pagdating sa police station ay pinangaralan ang nasa 78 na aresto at binigyan ng warning saka pinag-push up habang ang mga minor de edad ay itinurn over sa kanilang mga magulang. Ayon sa Las Piñas Police, sa ngayon ay warning pa lang para sa mga nahuli ang kanilang ginawa. Subalit sa susunod na linggo ay posibleng pagkakakulong, pagmumulta at community service na ang ipapataw sa mga lalabag sa ordinansa. What we are trying to develop is the behavior, their discipline towards the things that we are implementing as of now. Hihilingin din ng Las Piñas Police sa City Council na magkaroon ng ordinansa sa liquor ban upang mabawasan ang nagiinuman sa kalsada. Samantala, 21 minor de edad ang pansamantalang dinala at pinagpahinga ng mga barangay official sa multipurpose hall sa Barangay Addition Hills matapos mahuling paggala-gala pa pasado alas 10 kagabi. Bunsod nito ay muli nilang pinangaralan ang mga magulang upang madisiplina ang kanilang mga anak. Siguro naman kayo na ang makakapagdisiplina sa inyong mga anak at mag-ingat po tayo sa ordinansa na yan.
Bagamat may mga magulang na nagagalit sa isinasagawa nilang operasyon, hindi naman anya ito makakahadlang sa pagpapatupad nila ng batas. At sa Caloocan, bunsod ng mas pinaigting na Oplan Galugad, ilang lalaki ang naaktuhan nilang nagsasagawa ng pot session sa Barangay 12, Caloocan City. Kabilang sa mga ito ang isang 17 anyos na kinilala lamang sa pangalang Buboy. Sa kabuuan ay tinatayang nasa 52 ang mga inaresto dahil sa paglabag sa curfew hour, drinking in public at iba pang ordinansa. Ang mga kabataan na kasamang nahuli ay dadalhin sa temporary shelter ng DSWD sa Caloocan kung saan sila isa sa ilalim sa counseling kasama ng kanilang magulang. Patitingin lang sila ng mga ilang araw para mapagtanda sila na hindi po kailangan lagi sila nasa kalsada ng ganong oras dahil meron na po tayong pinatutupad na curfew. Bernard Dadis, UNTV News Worldwide. at 83 araw na po ang nakalipas mula nang maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa ito ang balita. 4 na probinsya sa Eastern Visayas posibleng maapektuhan ng La Niña phenomenon ayon sa OCD. Open work permit at permanent status, hiniling ng grupo ng mga migrant workers kaalinsabay ng pagre-review sa Temporary Foreign Workers Program. Nagbabalik ang ito ang balita. Alamin muna natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo na nasa UNTV Weather Center. Ray, ano-ano bang mga weather system ang nakakaapekto ngayon sa bansa kung meron? Magandang gabi, Tony Reggie, sa ating mga kasambahay. Wala tayong bagyo ngayon at kahit itong habagat ay hindi pa rin nakakaapekto sa ating bansa. Pero meron tayong tinatawag na ITCZ o Intertropical Convergence Zone at dito maaaring mag-umpisa yung pagbuo ng isang bagyo na maaaring makaapekto sa ating bansa. At sa buwan nga ng Hunyo, maaaring merong isang bagyo na pumasok sa Philippine Area of Responsibility at Tony Reggie. Sige Ray, bigay mo na ang kabuuan lagay ng panahon sa magdamag. Narito po ang maglagay ng panahon sa mga susunod na oras. Yung pong Intertropical Convergence Zone na nakaka-apekto sa may katimugang bahagi po ng Mindanao. Sa forecast po ng Pag-asa, ang area po ng Metro Manila at malaking bahagi ng Luzon, makakaranas pa rin po ng bagyang maulap hanggang sa maulap na papaurin. May mga tsansa na magkakaroon po ng rain showers and thunderstorms o yung biglaan pong mga pag-ulan. Sa Science Garden sa Quezon City, bukas maaari pa rin po umabot sa 33 degrees Celsius ang maximum temperature. Hindi po sa may area ng Puerto Princesa City sa Palawan, sa Tuguegarao po 35, sa Baguio is 25 degrees Celsius. Ang Visayas area naman makakaranas din po ng bagyang maulap hanggang sa maulap na papaurin at magkakaroon din po ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Sa Iloilo City hanggang 34 degrees Celsius ang maaari pong maitalang maximum temperature bukas. 33 sa Metro Cebu at dito rin po sa may area ng Tacloban City. Makulimlim po ang ilang lugar sa Mindanao, partikular yung Soc Sargent, ARMM at dyan po sa may area ng Zamboanga Peninsula dahil nga po sa epekto nitong ITCZ at makakaranas po dyan ng mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan. Sa nalalabing bahagi po ng Mindanao, may mga tsansa na magkakaroon din po ng thunderstorms. Sa Cagayan de Oro City hanggang 32 degrees Celsius ang maaari pong maitalang maximum temperature bukas. 33 sa Metro Davao and Zamboanga City hanggang 35 degrees Celsius. Ang ating pong sunrise, 5:26 a.m. Atin naman pong sunset, 6:22 p.m. Yan ang ating ulat panahon. Umulan man po't umaraw, huwag nating kalilimutang pasalamatan ang Diyos na lumalang. Balik sa dyan, studio. Maraming salamat Ray Pelayo mula sa UNTV Weather Center. Samantala, paiigtingin ng Office of the Civil Defense o OCD ang capacity building at disaster preparedness sa mga probinsya sa Eastern Visayas na tinaguriang prone to calamities o disasters. Ito ang balita ni Jenlyn Gakit.
Pinaghahandaan na ng Office of the Civil Defense ang posibleng pag-iral ng La Nina phenomenon sa bansa. Batay sa isinumiting ulat ng Pag-asa, sa 6 na probinsya ng Eastern Visayas, 4 sa mga ito ang nahaharap sa banta ng kalamidad na dulot ng La Nina. Ito ay ang Southern Leyte na prone sa landslide at ang Eastern at Northern Samar at Leyte areas sa lantad naman sa mga pagbaha at pagguho ng lupa. Ayon kay Civil Defense Regional Director Edgar Posadas, lakip ng kanilang paghahanda ang pagkakaroon ng disaster awareness at capacity building activities sa bawat probinsya upang makamit ang target na zero casualty. Natuto na rin ang mga residente sa pananalasa ng bagyong Yolanda noong 2013 na sinundan ng bagyong Ruby at Nona, kaya hindi na mahirap ipatupad ang evacuation operations. Yung mga mamamayan natin on the ground, yung seeking behavior nila very leveled up na. So pag umulan na, sila na mismo yung nagsasabi na hindi nyo po ba kami ililikas. Kusa na rin silang sumasailalim sa disaster preparedness trainings o kaya lumalapit sa mga tanggapan ng OCT upang mag-request ng training workshop. Kaya naman hinikayat rin ng Office of the Civil Defense ang publiko na makiisa sa mga isinasagawang quake at fire drills sa kanilang lugar. Mula sa Tacloban City, Jenelit Gakit, UNTV News, Worldwide. Hiniling ng iba't ibang grupo ng migrant workers sa Canada na repasuhin na ang umiiral na Temporary Foreign Workers Program sa bansa. Ito ang balita ni Noel Poliarco. Nagsagawa ng Canada-wide rally ang iba't ibang grupo ng migrant workers kaugnay sa isinasagawang pagre-review ng gobyerno ng Canada sa Temporary Foreign Workers o TFW program. Noong May 11, sinimulan ng Canadian government ang pag-review sa umiiral na TFW program dahil sa dami ng natatanggap na reklamo na kinabibilangan ng hindi tamang pagpapasahod at walang health benefits ang mga empleyado. Ayon kay Jason Reyes, coordinator ng Migrante Canada, layo ng kanilang protesta na maipaabot ang kanilang mga suwestyon at hinaing sa mga kinauukulan. Yung demands po natin ay simple lamang. One is to transition all closed work permits to open work permit. Pangalawa is yung pagtanggalin yung 4-and-4 rule na tinatawag. At pangatlo, bigyan ng status ang lahat ng mga manggagawa na papunta dito at yung mga nandito na. Ito po yung demand ng mga manggagawa na mismong nanggaling sa kanila dahil without their immigration status, yun po ang bibigay ng paraan para sila ay maabuso at maging vulnerable. May 3 uri ng trabaho na sakop ng TFW program. Una ay ang live-in caregiver program, kung saan titira sa mga nursing home ang mga nagtatrabaho. Ikalawa ang tinatawag na temporary foreign workers, na karaniwang nagtatrabaho sa mga fast food restaurant at construction sites. Ikatlo ang mga seasonal agricultural worker, hinahire lamang tuwing harvest season. Noong 2013, aabot sa 83,740 temporary foreign workers ang nagtatrabaho sa Canada. Ayon naman sa data ng Citizenship and Immigration Canada noong 2014, aabot sa 38,711 ang mga Pilipinong temporary foreign workers sa bansa. There must be a living wage justification to fight for minimum wage of $15 an hour, and our function is to organize all Filipino workers to unite in order to fight corporate exploitation. And so the only alternative is by means of unity, solidarity, and mass action. Sa June 16, nakatakdang maglabas ang federal government ng resulta sa ginawang review nito sa TFW program. Umaasa ang marami nating mga kababayan dito sa Canada na mas magiging paborable sa kanila ang magiging resulta ng pagre-review sa Temporary Foreign Workers Program, gaya ng mga nakukuhang karapatan ng mga pangkaraniwang manggagawa sa bansa. Mula rito sa Toronto, Canada, Noel Poliarco, UNTV News, Worldwide. Libo-libo ang nagkilos protesta sa Brazil kasunod na nangyaring gang rape sa isang 16 na taong gulang na dalagita. Samantala, iniimbestigahan na ng mga pulis ang nangyaring pamamaril sa loob ng University of California, Los Angeles o UCLA na ikinasawi ng 2 tao. Yan at iba pang balitang abroad sa ulat ni Marge Navarro. Sa Amerika,
Dalawa ang nasawi sa pamamaril sa loob ng University of California, Los Angeles o UCLA campus. Nangyari ang pamamaril sa isang maliit na opisina na nasa engineering building. Kaagad na isinara ng mga pulis ang mga gusali ng universidad at inilikas ang mahigit 40,000 estudyante. Dalawang lalaki ang kabilang sa mga nasawi. Kabilang narito ang isang suspect at isang school professor na kinilalang si William Klug. Hawak na rin ng mga otoridad ang baril na ginamit ng mga namaril at nagsasagawa na ngayon ng investigasyon. Ayon sa UCLA officials, muli nilang pag-aaralan ang safety procedures ng campus at magbibigay ng counseling services sa mga estudyanteng naapektuhan ng insidente. Sa Somalia, aabot sa 15 ang nasawi at 20 naman ang nasugatan sa car bombing sa Mogadishu, Somalia. Pinasabog ng isang suicide bomber ang kanyang kotse sa gate ng isang hotel sa Makal Mukarram na madalas pinupuntahan ng mga mambabatas. Agad inako ng Al-Qaeda na affiliated sa Al-Shabaab militants ang car bomb attack. At sa Brazil, libo-libong mamamayan ng Brazil ang nagprotesta sa Sao Paulo dahil sa gang rape sa isang 16 na taong gulang na dalagita. Lalo namang nagalit ang mga nagpoprotesta nang i-post ng isa sa mga suspect ang video ng panghahalay na naging viral pa sa social media. Sa ngayon, 3 pa lamang ang nasa kustudiya ng pulisya mula sa 33 suspect sa panghahalay sa dalagita. Nagsasagawa na ng malawakang manhunt ang pulisya sa iba pang suspect. Marge Navarro, UNTV News Worldwide. At samantala, alamin naman natin ang mga balita sa sports at entertainment kasama si Thalia Javier. Salamat, Atty. Reg. Sisimulan na bukas ang Game 1 ng Best of 7 Championship Playoffs ng defending champion Golden State Warriors at Cleveland Cavaliers. Ito rin ang pagkakataon ni LeBron James at ng Cleveland na maipaghiganti ang pagkatalo nila sa Warriors sa kampyonato noong nakaraang taon. Idaraos sa unang 2 laro sa Championship Series sa Oakland, California at 2 rin sa Cleveland sa June 8 at 10. Kung kailangan pa ang Game 5, babalik ang Championship Series sa Oakland sa June 13. Pumasok ang Golden State sa kampyonato matapos na talunin ang Oklahoma sa Western Conference Finals 4-3. Nakabalik ang Golden State mula sa 1-3 deficit sa pangunguna ni season MVP Stephen Curry. Isang bata sa China ang aksidenteng nasira ang isang Lego sculpture na nagkakalaga na mahigit $15,000. Ayon sa state-run news na CCTV, hindi pa nakakaisang oras ng buksan ng exhibit ay nagkapira-piraso na ang human-sized sculpture. Ang artwork ay ginawa sa hugis na isang fox na kilala bilang si Nick mula sa animated Disney film na Zootopia. Shinare pa sa social media ng artist na lumikha na kinilalang si Mr. Zhao ang kanyang naging experience mula nang binubuo ito hanggang sa ito ay nasira. Tinanggap naman ni Mr. Zhao ang paghingi ng tawad ng mga magulang ng bata na nasa 4 hanggang 5 taong gulang at hindi na ito humingi ng bayad sa naging damage. May repeat show ang mga acoustic singer at songwriter na sina Ebe Dancel, Johnny Danao at Bullet Dumas ngayong Hulyo sa Music Museum. Ito ang balita ni Anches Carrion. Sa naging tagumpay ng nakaraang konsyerto noong Pebrero ng mga acoustic artists na sina Ebe Dancel, Bullet Dumas at Janoy Danao, kaya muli silang pagsasama-samahin sa isang gabi ng mga madamdaming musika sa saloy ng gitara sa Damada Repeat sa July 23 sa Music Museum. Mga musikang pangharana kasama ang Manila String Machine ay muling madirinig sa naturang repeat concert na siguradong magugustuhan ng mga mahilig sa acoustic music. We were having a Thanksgiving dinner, tapos parang you wanna do it again? Yeah, let's do it. So ganun lang ka, no frills, katulad ng concert, katulad ng relationship namin tatlo. Nabuo ang konsepto nito dahil sa magkakaparehong interes nilang tatlo na makapagbigay ng makabuluhang awit sa mga Pilipino. Each song galing sa isang musikero may na-elicit siyang reaction from the audience, be it good or bad. So ano yung nadarama mo? Paano mo tinatanggap yung kanta? Ang Damada Repeat ay nabuo sa pagkipagtulungan ng online music magazine na Vandals on the Walls at Gabi na Naman Productions kasama ang Wish 1075 bilang media partner.
Ajes Carion, UNTV News Worldwide. At yan ang ating mga balita sa sports at entertainment ngayong gabi. Ako po si Talia Javier. Balik sa inyo, Atty. Reg. Maraming salamat, Talia. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Ito ang balitang hindi dinagdagan at hindi binawasan. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.